Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, we will convert scientific notation into standard form. So ito ang instruction, write each number in standard form. Actually, hindi pala lahat ito ay scientific notation. Yung 9 and 10 ay hindi scientific notation kasi pag sinabing scientific notation ay numbers between 1 to 10. So yung number 9 natin hindi between 1 to 10 tsaka itong number 10 hindi rin between 1 to 10. Okay? So i-convert natin lahat itong 10 numbers na ito in standard form. Pag sinabing standard form, walang naka-multiply dapat na 10 to the n. N yung exponent natin. Okay, so gawin na natin. So ang process, kabaligtaran lang ito ng number into scientific notation. So baligtad naman ngayon scientific notation to standard form. So gagawin lang natin ang pabalik. Okay, so sagutan natin yung first 5 natin. Okay, so we have 2.7 times 10 square. So ano yung palatandaan natin? Kapag ang exponent natin ay positive ang exponent, kagaya nitong number 1, positive 2, positive 3, number 3 ay 5, yung number 4, 0, and then number 5, negative na. So kapag ang exponent natin ay positive, ang ibig sabihin lang yan, ang palatandaan natin kapag positive, ang movement natin or yung number natin in standard form dapat ay ano yan, malaking number kasi ang exponent natin ay positive. So yun yung palatandaan natin. Kapag ang exponent ay positive, yung number magiging malaking number dapat yan. Kapag naman ang exponent natin ay negative, yung number naman natin dyan ay maliit dapat. Okay, so yun yung palatandaan. So kapag ang exponent natin, kapag ang exponent ay positive, kailangan yung number natin malaking number yan. Tapos yung movement natin ay left to right yung movement natin ng decimal point. Okay? Kapag naman ang exponent natin ay negative, dapat yan ay maliit na number yung kakalabasan. Tapos ang movement natin ng decimal point ay pabalik naman dahil negative nga papunta sa kabilang side. Okay? So yan yung palatandaan natin na dalawa. Sa movement ng decimal point, kapag positive, papuntang right. Kapag negative naman, papuntang left. And then yung isa pa nga, kapag positive, kailangan magiging large number. Large number, ito naman yung kakalabasan dapat ay magiging small number. Okay? So, number 1, 2.7 times 10 square. Kung ilan ang exponent natin, yun ang movement natin. Kapag positive, ang movement ay sa papuntang right dapat para maging large number nga siya. So 2.7, move natin ng dalawa. 1, 2. So nandito na yung decimal point natin, mapapapunta yung decimal point, and then lalagyan lang natin 0 yung mga is missing natin na yung mga may space, lalagyan lang natin ng 0. So therefore, 2.7 times 10 square, that is equal to 270. So kita nyo na from 2.7, lumaki siya. So naging large siya, naging 270. Okay, so next we have 4.75 times 10 cube. Again, positive ang ating exponent. Ang movement natin, 3 units papunta sa right dahil positive. 1, 2, 3. So nandito na yung decimal point natin, mag-a-add tayo ng isang 0. So therefore, the answer is 4,750. Next number, another positive. So dahil positive, ang movement natin papunta pa rin sa right. Ayan yung palatandaan lang natin. So 1, 2, 3, 4, 5. So ilan yung 0 natin? So ito yung mga 0 idadagdag natin. Ayan. So therefore, ilan yung 0 natin? Tatlong 0 tas 912. So therefore, the answer is 912,000. Okay, and then we have 3.4 times 10 to the 0. O i-recall natin yung law of exponent natin kapag any number raised to 0, except 0 yon. Kapag 10 raised to 0, ang sagot lang dyan ay 1. So therefore, ang standard form lang natin kapag 3.4 times 10 to the 1, tanggalin lang natin yung 10 to the 0 tsaka yung times na yan. Equal lang yan sa 3.4. Okay? So next number, 7.86 times 10 to the negative 4. So ibig sabihin, exponent natin negative. Pag sinabing negative, ang kakalabasan ng standard form natin ay maliit na number dapat. Or ang movement natin ay papuntang left ang movement ng decimal point natin dahil negative nga ang exponent. Okay, so yung decimal natin, i-move natin papuntang left, negative 4 or 4. 4 units. So 1, 2, 3, 4. Nandito na yung decimal point natin. So dagdagan lang natin ng mga 0 yan. So 1, 2,
3. So, syempre lalagyan din natin ng 0 sa harap. So, therefore, ano yung magiging sagot natin? Point, ilang 0 yung nadagdag? Tatlong 0, 1, 2, 3. Then, kopyahin lang yung 7, 86. Okay, so next set, number 6 to 10. Okay, so puro negative, 4 na negative, isa lang yung positive. Okay, so ano yung palatandaan natin ulit? So pag positive, ang movement natin papuntang right. Kapag negative, ang movement natin papuntang left para maging small number siya. Okay, so 3.15. So 3.15, yan, i-rewrite ko lang, times 10 to the negative 2. So negative, ibig sabihin, i-move natin ng dalawa. 1, 2, nandito na ang decimal point natin, lagyan lang ng 0 sa harapan, and then 0 pa rin dito. So therefore, standard form is 0.0315. Next, we have 10 to the negative 8. So i-write lang natin, 2.15, i-move natin ng 8. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandito na ang decimal point natin. So bilangin lang natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros and then 215. Then may 0 pa sa pinakaharap. Okay? So may 0 pa dito sa pinakaharap and then 2, 4, 6, 7. 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 215. Okay, so kapag marami na, no? So kaya ginagamit yung scientific notation kasi ang hirap isulat nito sa papel kapag sobrang dami ng 0. So kaya magiging 10 to the negative 8 na lang siya. Okay, so standard 4.63 times 10 to the negative 5. So i-move lang natin 4.63. So i-move natin ng 5 units papuntang left. 1, 2, 3, 4, 5. Then dito yung decimal, lagyan ng 0 sa harap. 1, 2, 3, 4. So therefore, the answer is 4 na 0 sa harap and then 463. Then, we have 264.3. Hindi to scientific notation. Wala siya sa standard form ng scientific notation. Pero ganun pa rin ang gagawin natin. So, we have negative 4. So, negative, ibig sabihin, ang movement ay papuntang left ulit dahil negative. So, 1, 2, 3, 4. So, nandito na ang decimal natin. Lagay tayo ng 0 dito, then 0 pa sa harap. So, the answer is 0.02643. Okay? So pag nagbabasa nga pala ng decimal, hindi na binabasa itong 0. Hindi na to binabasa ng, ito maikli lang. Hindi na to binabasa ng 0.0315. Ang basa lang dyan ay point. Magsisimula tayo sa point. 0.0315. Okay? So number 10, last number, 0.0035 times 10 to the 9th power. So this time, positive ang ating exponent. So therefore, ang movement natin ay papunta sa right tayo dahil positive. Ibig sabihin, magiging malaking number ito. Okay, so i-move lang natin. So dito ko na isulat para malinaw. 0.0035. So we have positive 9 exponent. So move lang natin ng 9 papuntang right ngayon dahil positive ang exponent natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So nandito na ang ating decimal. Lagyan lang natin ng mga zeros yan. Okay, so therefore, ano na magiging sagot natin? So ito, tanggalin na natin itong tatlong 0 na ito. And then hatiin natin, i-group natin tatlo-tatlo. So ayan, tatlo. And then tatlo pa ulit. So therefore, 3,000 or 3,500,000 ang final answer natin dito sa number 10. Okay, so ganun lang kasimple mag-convert ng scientific notation into standard form. Tandaan lang yung process natin kapag positive, ang movement ay papuntang right and negative naman ang movement ng decimal point ay papuntang left. That's all. So thank you for watching. Kung meron kayong math question, ay comment nyo lang dito sa aking channel. Pwede rin sa aking FB group na minamanage or i-DM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. Bye-bye and God bless.